hinap niya, kababaan ng kanyang alipin. Papalad ang pagalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat gumawa ang Poon ng mga dakilang bagay. Banal sa lupa't langit ang pangalan ng Panginoon. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, una ngayon at magpakailanman. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking Pasimulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang misa pong ito ay ating pong iniaalay para sa kaarawan ng mga sumusunod. Para sa kaarawan ni Viena Gunyo Asegurado, Lilia Volante, at para rin kay Tini Arias Latisa. Idalangin din po natin sa Santa Misang ito ang kaligtasan sa kanilang paghahanap buhay sa ibang bansa. Mercy Cabilio, Cheryl Mendoza, Cristel Rabi, Maricel Dimapilis, Mary Jean Bondok, Aja Parado, Realisa Canaria, Hernaline Baltao, Melody Conejos, Anjanet Abayabay, Lenilyn Borinaga, Mary Rose Masa, at para rin sa agarang pagaling ni Marlon Panopio Miguel na nasa ibang bansa. Idalangin din po natin ang ating mga pansariling mga kahilingan sa araw na ito. Nawa ang ating pong mga kahilingan ay dinggin ng Panginoon at tayo'y paunlakan na makapagsimula sa isang panibagong araw ngayong umagang ito. Pinamahal kong bayan ng Diyos, bago po ang lahat, atin munang aminin ang ating nagawang pagkakasala upang tayo pong lahat ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanaloklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Heso Kristo, ang kataas-taasan. Kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kaloob upang sa kadakilang dulot ng pag-anib sa iyong angkan ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagkatipon ang mga sandata at 20 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, kailangang matupad ang nasa saad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati, kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ngayon, nasusulat sa aklat ng mga awit. Ang tirahan niya'y tuluyang layuan at huwag nang tirhan ni numan. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang ito'y isa sa mga kasakasama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Jesus. Mula nang binyagan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit. Pumili sila ng 2 lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas at tinagurian ding Justo. At sila'y nanalangin. Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa 2 ito ang iyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling nilagda ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon
magpakailanman. Tugon po. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon, pupurihin tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Tugon po. Walang makatulad ang Panginoong Diyos. Nasa kalangitan, doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Tugon po. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama. Nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Tugon po. Magsitayo po ang lahat para sa pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko, at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayo, mga kaibigan, sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko.
mag-ibigan kayo. Minamahal kong bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsuupo po ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa atin pong lahat. Sa inyo pong nasa sa mga tahanan, mga trabaho, o kung saan man po kayong lupalok ng mundo, magandang buhay po sa inyo pong lahat. Bago po natin, ako po pagbigay ng aking homilya, pakisabi po sa iyong katabi o yung mga nasa gilid o di naman kaya ay yung mga nasa likuran. Basta lahat ng taong sa paligid mo, sabihin niyo po, I love you. I love you. Yung may feelings po. Yan. Baka matagal na kayong hindi nakapagsabi niyan sa inyong kapwa. Magandang ganyan lagi nating sinisimulan ang ating pong umaga. Na kung saan ay yung pag-ibig na ating pong nararanasan sa buhay ay isang bagay na ating pong ibinabahagi din, sinasabi din, ipinapakita din sa ating pong kapwa, hindi lamang sa ating pong sarili. Yan po marahil ang dapat maging panuntunan ng tao dito sa lupa. Bakit? Sapagkat walang naging ibang dahilan ang Diyos sa pagkakalikha sa buong mundo, sa lahat ng mga nilikha, mapahalaman, mapapuno, mapahayop sa himpapawid, hayop sa dagat, hayop sa lupa, mga tanda sa langit, araw, buwan, mga bituin, at kung ano-ano pa man, at maging tayo po mga tao. Walang naging ibang dahilan ang Diyos kung hindi upang maipakita at maiparamdam sa tao ang kanyang wagas at dakilang pagmamahal. Kung inaakala natin na sa ating pagkakalikha, yan na ang rurok ng tinatawag na pag-ibig ng Diyos, hindi pa po. Sapagkat lalo pang tumindi ang pag-ibig ng Diyos sa kahinaan ng bawat isang nilalang. Kaya nga, ang pinakadaging rurok ng kanyang dakilang pagmamahal sa tao ay ang kanyang pagpapadala ng kanyang natatangi at bugtong na anak, na siyang nag-ukol ng kanyang sariling buhay upang tubusin ang bawat isa sa atin sa ating pong mga kasalanan. At hindi lang po yun, upang ang bawat isa sa atin ay maging karapat-dapat na maging bahagi ng Ama na may likha ng langit at lupa pagdating ng wakas ng ating mga buhay. Pagdating ng itinakdang panahon para po sa ating lahat, na tayo po'y aakyat doon sa langit. Kaya nga, kung napakinggan natin ang ating pong Ebanghelyo ngayon, wala nang hihigit pang pag-ibig ang mag-alay ng kanyang sariling buhay para sa kanyang mga kaibigan, para sa kanyang mga itinuturing na kaibigan. Sapagkat ang mga kaibigan ay isa sa pinakamamahal ng bawat isa sa atin dito sa lupa. Kaya nga, kapag tayo po ay nakikibahagi dito po sa mundong ginagalawan natin, hinahangad natin na magkaroon tayo ng magiging kaagapay natin. At pinipili natin ito. Ito ay pinipili natin ang ating mga kinakaibigan sapagkat ang ating kinukuha ay yung sa tingin nating best para po sa atin. Yung sa tingin nating mayroong maitutulong sa bawat isa sa atin. May masasabihan tayo ng lahat ng mga nais nating isiwalat na galing sa ating dibdib. Mayroon tayong makakausap. Mayroon po tayong masasandalan. May handang makinig sa atin. May handa lagi magbigay ng kamay para sa atin. Ganyan natin pinipili ang kaibigan sapagkat
sila'y labis nating pinagkakatiwalaan at sila'y labis nating minamahal. Kaya nga, ang kagandahan sa banal na kasulatang ating napakinggan, itinuring na tayo ng Diyos na kanyang mga kaibigan at hindi mga alipin. Sapagkat ibinuyang-yang na ni Jesucristo ang lahat ng mga posibleng pamamaraan upang ang bawat isa sa atin na itinuturing niyang mga kaibigan ay makasama niya doon sa kanyang kaharian sa langit. Naalala ko tuloy ang kwento ng pagkakaibigan ni Jesus at ni Lazaro. Isang magandang halimbawa na si Jesus kapag ikay tinuring na matalik na kaibigan, kahit imposible, kaya niyang gawing posible. Kung hindi niyo po na itatanong si Lazaro, alam naman natin patay na. Pero dahil si Jesus ay talagang labis na nalungkot nung nabalitaan niyang patay na yung kanyang kaibigan. Kahit ilang araw na ito nakalibing. Anong sinabi niya kay Lazaro? Lazaro, bumangon ka. At anong nangyari? Yung patay muling nabuhay. Ganyan katindi ang pagmamahal ni Jesus sa mga itinuturing niyang kaibigan. Si Jesus ang tanging makabubuo ng pagkatao ng bawat isa sa atin dito sa lupa. Kaya nga kung napakinggan natin ang unang pagbasa, si Jesus nagtalaga ng 12 alagad. Lamang nga lang sa paglayo ng kanilang misyon dito sa lupa, kinakailangan ng isa sa 12 ay magtaksil sa kanya. At ito ay si Judas. Ngunit bago umakyat ang Panginoon, o pagkaakyat ng Panginoon, hindi niya hinayaan na ang 12 ay mabawasan. Kaya nga, pinunan niya ito ng isang magiging bagong kahalili. Ito po ay si Matias. Kaya nga, ang 11, ngayon po'y 12 na ulit. Dahil nalagyan at napunan ng isang panibagong alagad. Kaya 12 po muli sila. Si Jesus, tatandaan natin, ang nagpupuno. No? Siya po ang nagpupuno sa pagkakulang ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, huwad, hangal ang magsasabing buo ang kanyang pagkatao na wala ang Diyos. Tatandaan po natin yan. Makuha man natin ang lahat sa mundo. No? Yumaman, magkaroon ng kapangyarihan, maging kilala, kung wala ka namang Diyos, baliwala ito. Kaya nga po, marahil ang mga panawagan ng Ebanghelyong ating napapakinggan mula pa nung isang araw magpati hanggang ngayon na laging isama ang Panginoon sa buhay natin. Alam niyo po ang kampanya ng Inang Simbahan, kaya po marahil siguro inilaan ng Diyos na ngayon ay maging panahon ng ecumenismo upang mabatid ng tao na hindi ang relihiyon, na hindi ang iba't ibang sekta o denominasyon na kinaiaaniba ng bawat isa sa atin ang isang katotohanan na magliligtas sa atin. Hindi po. Kung hindi ang ating pong marugdog na pakikipag-ugnayan, pakikiisa sa ating pong Panginoon Diyos. Ito ang pinakamadakila bagay na po pwede po natin gawin sa buhay natin upang tayo'y makiisa sa Kanya. Masabing nakaangkla sa Kanya. Kaya nga po, kung mapapakinggan natin ang kagustuhan ng Inang Simbahan sa pagkakasundo ng bawat relihiyon, sekta at denominasyon, ay upang mapanatili ang sinasabi ng Panginoong Yesus nung siya'y nabubuhay pa't nagmimisyon dito sa lupa, na kagaya ng ginagawa ng bawat leader ng mga simbahan na nagkakaisa, merong iisa dapat paniniwala, iisang isip, iisang puso, iisang hadhika, na kagaya ng sinabi ng Panginoon na ang lahat ay maging isa. Isa sa pananampalataya. Isa kay Kristo na anak ng Diyos. Sapagkat ang sabi niya po sa atin,
Kung kayo'y sumasa akin, ako rin ay isa sa inyo, kagaya ng pagkakaisa ko sa Ama at ang Ama'y sumasa akin din. Bakit? Anong naging tanging dahilan? Bakit may kaisa ng lahat? May pagsusunudan. May paniniwala. Sumusunod ang lahat sa kanilang pinaniniwalaan. Kaya anong sabi ng Panginoon? Hala, humingi kayo. Humingi kayo. Sumusunod ka, naniniwala ka, humingi ka, bibigyan ka ng Diyos. Hindi mag-aatubili ang Panginoon na ipagkaloob sa iyo ang dapat na ibigay sa iyo. Basta ikay humingi. Kahit ang isang anak sa kanyang magulang, kung ito'y hindi hihingi, malalaman ba ng magulang ang pangangailangan ng kanyang anak? Hindi po. Kaya po, kinakailangan natin daanin ito sa proseso. Kagaya ng proseso sa pagpili kay Matias. Pinapili kung sino ang hahalili. Ganyan din po ang pagtugon ng Panginoon sa pangangailangan ng tao. Ito'y inilalapit. Ito'y inilalapit sa Kanya. Para Kanya po maibigay sa atin. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, pag ba humingi ng tinapay, ang bibigay mo, ahas? Hindi. Tinapay ang ibibigay sa iyo. Sapagkat ito ang bagay na inihingi mo. Kaya nga, kung nais natin tukti ng Panginoon, at lagi naman niyang tutukti ang kanyang mga ipinangako, matuto tayong sumunod sa ating pong pinaniniwalaan. Kaya nga po, anong utos ng Panginoon? Napakasimple. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Kaya nga po, ngayon, lagi po nating napapakinggan na tayo pong lahat ay tinuruan ng napakadaming bagay. Ang dami nating naging realisasyon sa pagkakapiig natin sa ating mga tahanan. Ang dami natin na pagmuni-muni. Ang dami natin pong napag-isip-isip. Ang dami nating magiging plano ngayon sapagkat sapat ang oras na ibinigay ng Panginoon para mangyari ito sa buhay mo at sa buhay ko. Ngayon, minamahal kong bayan ng Diyos, ano naman kaya ang pinakatugod mo sa panawagan ng Ebanghelyo ngayon na sa mga plano mo ba nakaangkla ang pag-ibig na yan na hinahangad ng Diyos na gawin mo at ipakita mo hindi lang sa sarili mo, kundi sa kapwa-tao mo. Ang lahat ba ng iyong pag-iisip ngayon, lahat ng iyong hinahangad ngayon, lahat ng iyong gustong mangyari sa buhay mo ngayon, meron kaya na kapakinabangan ang pwedeng mata mo ng iyong kapwa? Baka mamaya, lahat na naman ang nakaplano sa iyo ay puro makamundo. Baka mamaya, lahat na naman ang nakaplano sa iyo ay puro para sa ganang sarili mo. Ngayon na rin kung marahil ang tamang panahon. Kung totoong may realisasyon ang bawat isa sa ating nandito, nakikinig at dumudulog sa hapag ng Panginoon, matutunan po rin naman sana natin na iangkla ang pagmamahal at pag-ibig na hinihingi ng Diyos, lalo pa ngayon sa panulat ni San Juan, na sana ang isang bagong ikaw, sabi nila, new normal. Sana, pagsapit natin sa tinatawag niya, new normal, bagong ikaw ang makakasalamuha ng kapwa mo. Bagong ikaw ang makikita, makakausap ng iyong kapwa. Bagong ikaw ang magsisilbing daan ng pag-ibig para sa kapwa. At bagong ikaw ang isang magiging liwanag sa likod ng dilim. Nawa po sana ang pagmamahal na ito na hinahangad ng Panginoon sa atin po na magyari sa buhay natin at sa ating kapwa, lagi pong magkaroon ng pagsasabuhay. Sapagkat ang Diyos ay ang pag-ibig at ang pag-ibig ay ang Diyos. Pag-ibig ang natatanging susi sa lahat ng ating pong mga katanungan sa buhay.
Mabuhay po ang lahat ng mga tao. Binabandera ang pag-ibig ng Diyos para hindi lang sa kanyang sarili, kung hindi para higit sa kapakanan din ng kanyang kapwa-tao. Tatandaan natin, sa buhay natin, tatlo lang po ang pwede natin pong ipamuhay. Una, ang magmahal at mahalin. Pangalawa, ang magpatawad at patawarin. At ang pangatlo, ang mamatay sa dati nating ugali at mabuhay sa bagong ikaw. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatuwang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinili ng Diyos si Matias upang maging isang apostol, isang saksi sa muling pagbubuhay. Idalangin natin na matupad ang kalooban ng Ama sa mundo sa lahat ng lugar at sa lahat ng gawain. Ang ating itutugon, palakasin mo kami, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga Obispo, naway patnubayan ng Espiritu ng karunungan, lalo na sa kanilang paglilingkod bilang mga pastol ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga may kapangyarihan, naway maging masigasig sa pagtupad ng kanilang pangakong tutulong sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang bokasyon ng pagpapari at pagiging relihiyoso sa ating pamayanan at pamilya, naway dumami. Manalangin tayo sa Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos, naway magkaroon ng tunay na diwa ni Jesus na nakipamuhay sa atin upang maglingkod at hindi ang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway makita ang pagliligtas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga mabubuting hangarin at intensyon. Diyos naming makapangyarihan, pinili kami ng iyong anak at nagbunga ito sa amin ng buhay. Pagkaloob mo ang mga kahilingan, inilalapit namin sa tulong ni San Matias sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsupo po ang lahat para sa pag-aaral.
Sumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambahan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, loobin mong tanggapin ang paghahandog na itong ng iyong sambayanan, ang aming isip, ang aming puso, ang buo naming diwa at nasa bilang pagbabalik, handog ng pagbabalik loob sa iyo. Ito'y aming hiling, alang-alang ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayon pinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalulugdan. Ito rin ang nilulungati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay iniain sa iyo upang kami matupos. Siya ang dambana at pari naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya ito, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Ang misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang alis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay San Francisco, ang Santo Papa ng Roma, Jose Baldo, ang Patriarka ng Brazil, Joseph na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, Ama, ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, tulong ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, awitin natin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon po sa iyong mabuting kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawa pong sumainyo. At sumayin. Magbatian tayo at magangad ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you.
ko si Jesus, ang kordero ng Diyos, na siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong lahat na tinawag sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang igagaling na ako. Panalangin para sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Katamis-tamisang Jesus Nazareno, Diyos at manunubos ko, na naglalakbay sa Kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na pagpapakuan sa iyo. Akong abang makasalanan na naging dahilan ng iyong di masayod na hirap, ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat, na bilang maamong kordero, ay buong hinahong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat, ang kahoy ng iyong kamatayan, upang doon mawakasan ang aking mga kasalanan at ng sandaigdigan. Patawarin mo ako, o batihing Jesus. Inaamin ko ang aking mga sala, at ako'y nananalig na dahil sa kabutihan mong walang kahulili, ay hugasan mo ng iyong dugo. Iniibig kita ng higit sa lahat ng bagay,
Ipinangangako na ako'y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan. Patnubayan mo ako, Diyos ko, ng iyong biyaya, at ihatid mo ako sa landas ng iyong mga utos. Diyan sa iyong langit na kaharian. Shalom. Orasyo Emperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit, upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Heso Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, Ipanalangin mo San kami. Rafael, Arcangel, Ipanalangin mo San kami. Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa bisa ng aming tinanggap ang katawan at dugo ng iyong buting anak na si Yesu Kristo, pakidapatin mo kami lahat na mabiyayaan ng lakas na ipahayag ang kabutihang loob mo sa aming kapwa at ang pagpapamalas ng pagmamahal na yan para sa aming paglilingkod. Ito'y aming hiling, alang-alang kay Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo po kayong taglay ang pag-ibig, awa ng poong may kapal. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoong Yesu Kristo. Palakpakan natin ang mahal na Inang Birhen Maria at si San Jose na kanyang esposo. Awitin natin ang Diyos te Salve.